Mga kababayan, mayroon po akong i-analyze na video at bibigyan ng reaksyon na in-upload ng Golden Faith Channel, mga kababayan. Ang layunin po ng paglagay ko ng reaction video ay hindi upang atakehin lang, kundi upang ma-share ko naman ang pagkaunawa sa mga talata na ginagamit nila sa Biblia. Mga kababayan, sana po kung meron kayong katanungan o gustong ipaalam o ipaabot sa akin, ang mangyari po na pwede nyong i-comment nang sa ganun ay masasagot ko po ang inyong katanungan. Ang video na i-analyze ko, mga kaibigan, ay tungkol sa pagkapako ng ating Panginoon Jesucristo sa krus. Sana po ang mga kaanib sa MCGI ay wag po kayong magagalit, kundi kung mayroon po kayong hindi sinasang-ayunan sa aking mga sasabihin, mangyari po na pwede po natin talakayin, alamin kung sino ang tama, kung MCGI po ba o kung ako. Yan po ang maliwanag, mga kababayan at mga kaibigan na MCGI members. Dati po akong kaanib sa MCGI at nabautismahan ako noong September 2010. Mga kababayan, nag-exit ako sapagkat napansin ko ang mga maling mga turo ni Brother Eli Soriano at ang mga turo niya na pabago-bago. Ang napansin ko po dyan na mali ay kung tama sana ang unang aral niya, hindi na niya dapat babaguhin. Ang kaso, mga kaibigan, napakaraming binago na aral. Kaya ngayon, ang kasalukuyang leader ng MCGI ay hindi na niya maipagpatuloy yung dating programa ni Brother Eli Soriano sapagkat napakaraming mali, mga kababayan. Ngayong panahong ito ay marami nang nagsimulang maglabas ng mga maling itinuturo sa MCGI na yan. Ako naman, mga kaibigan, ay napatunayan ko na ang MCGI na yan ay isang kulto. Masakit man na tanggapin ang katotohanan, mga kaibigan. Dapat maunawaan ninyo ang katotohanan, mga kaibigan. Ang MCGI ay ginamit ng isang makapangyarihang espiritu upang ikalat ang mali. Isa sa mga mali na ikinalat sa buong daigdig ay ang maling bautismo na lubog sa tubig, mga kaibigan. Mali po yan. Nababasa po sa Biblia. Kung gusto po ninyo, mga taga-MCGI, ay makipagsubukan kayo. Pag-aralan natin mabuti yan. Mapapatunayan natin kung tama nga ba para sa inyo ang bautismo na lubog sa tubig. Sinasabi ko po, ang bautismo na lubog sa tubig ay tungo sa ikalawang kamatayan sa impyerno. Tandaan po ninyo yan. Kaya sa panahong ito, mga kababayan, sinasabi kong katotohanan na lahat ng MCGI members, kasama na ang founder na si Brother Eliseo Fernando Soriano, ay mapupunta lahat-lahat sa impyerno.
dahil sa maling bautismo na lubog sa tubig, mga kaibigan. Sa video na ito, mga kaibigan, ay tatalakayin ko ang paksa nila upang marami ang maliliwanagan sa mga nailigaw na nila, mga kaibigan. Panoorin po natin ang video. Yun nga pong ang mga kasamang napako sa krus, marami po pala. Narinig po natin ang sinabi ni Sis Luz na ang napako sa krus ay marami po pala. Yan po ang sabi niya. Yan po ay maling aral, mga kaibigan. Sapagkat 3 lang po ang ipinako sa krus. Ngayon, mayroon po siyang ginawang pagpapaliwanag tungkol sa bagay na yan, dahil nakasulat din po sa Biblia na si Apostol Pablo ay napako rin kasama ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Mga kababayan, ituloy po natin ang video at lalagyan po natin ng isang kahulugan ng bagay na iyan. Na tandaan po natin, ang mga nagpapakahulugan ay napakarami. Hindi lamang po si Brother Eli Soriano, kundi napakarami po. Kahanga-hanga ang katalinuhan ni Brother Eli na maggawa ng sariling paliwanag sa mga talata. Nakikita po natin na parang siya na ang tamang sugo ng tunay na Diyos. Subalit hindi, mga kaibigan. Tandaan po natin yan, mga kaibigan. Si Brother Eli Soriano ay nagtuturo ng kasinungalingan. Malalaman po natin mamaya, mga kaibigan. Ituloy po natin panoorin ang video. Hindi lang pag sinabing sino ang kasamang napako sa krus ng Panginoong Hesukristo, ang naiisip lang ng ordinaryong tao yung dalawang tulisan. Pero kung pag-aaralan nga po, hindi lang nakakonfine doon sa dalawa na yun. Kasi nga po, pati si San Pablo pala, sabi niya, siya'y napakong kasama ni Kristo. Tapos, mga kaibigan, ito pong portion na ito ang gusto kong tayong lahat ay maliwanagan. Naisama na po yung nakasulat sa Biblia tungkol sa Apostol Pablo na siya ay kasama ring napako sa krus. Sa napakaraming mga ngaral, milyon-milyon na po sa buong daigdig. Tayong mga Pilipino ay nabiktima na nila sapagkat ang porsyon na ito ng mga nakasulat sa Biblia ay naglagay sila ng sarili nilang pagkaunawa. Ang MCGI ay naglagay din ng pagkaunawa na nanggaling na sa mga sinaunang nag-aral ng Biblia na ginawa niya ng konting pagbabago sa kahulugan at yan ay naging siya na ang nagturo. Ngayon, mga kaibigan, ang kahulugan na ibinigay ng Panginoong Diyos dito sa Church of God, Born Again Christians, tungkol sa bagay na yan, mga kaibigan, ay ganito. Ang pagkapako ng Panginoong Hesukristo sa krus ay 3 lamang po sila, na yung dalawa ay mayroong
tinitindigan sa kanan o sa kaliwa ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ay dalawang kapanahunan. Yung nasa kaliwa, malamang ay sa kapanahunan ng lumang tipan, at ang nasa kanan naman ay sa kapanahunan ng bagong tipan. At siya yung gitna. Pinaghihiwalay po ang dalawang kapanahunan. Ngayon, ginamit po ng MCGI leader na si Brother Eliseo Soriano ang tagpo na yan na noong maunawaan ko naman, mga kaibigan, ay ligaw, sapagkat ang salita ni Apostol Pablo na siya ay kasama na napako sa krus ay ganito po ang paniwala ko at paniwala ng Church of God Born Again Christians. Ang pagkapako ni Pablo sa krus ay pagkatanggap niya ng tamang bautismo, at ang pagkapako naman ni Kristo sa krus ay ang pagkatanggap din niya ng tamang bautismo, mga kaibigan. Ang paksang ito ay mahirap unawain. Mahabang gugugulin mo na panahon at pag-aaral sa Biblia, kung magtsatsaga ka hanggang wakas ay mauunawaan mo. Kaibigan, ang binabanggit ko na porsyon ng Biblia na yan ay ang pagkapako ng ating Panginoon Hesukristo sa krus, ay ang pagbigay ng Panginoong Diyos sa Kanya ng tamang bautismo. At ang pagkapako naman ni Apostol Pablo sa krus ay pagkapako rin sa tamang bautismo, mga kaibigan. Ngayon, sino po ba sa mga relihiyoso noon ang nakapagpatuloy hanggang sa panahong ito ng tunay na pagkakapako sa krus, mga kaibigan? Ang masasabi ko lang po dyan ay kung sino ang pinagpahayagan sa panahong ito ang tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Yan po ang mga tunay na makakapagpatuloy sa pagkakapako sa krus. Ituloy po natin ang video. Pati yung mga kapatid na nagbagong buhay, kasama rin po yun na dating pagkatao nila ang napako. Opo, kasama rin po. Nalalaman ang wika natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus. Kalakip niya, ibig sabihin na representasyon ng ating datihang pagkatao, yung ipinako sa krus na katawang tao ng ating Panginoon Kristo. Kaya isang Mga kaibigan, lumabas po sa screen ang Roma 6:6. Subalit hindi po niya binasa ang contents nito, mga kaibigan. Atin pong basahin ang Roma 6:6. Ganito po ang nakasulat sa English. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Sa Tagalog, mga kaibigan, ay ganito.
na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba. At nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa sa kasalanan. Yan po ang contents po ng Roma 6:6. Subalit, ang masasabi ko po dyan, ang buong Romans chapter 6 ay mayroong kahulugang ipinapakilala or ipinapaunawa sa atin, mga kababayan. Ang buong Roma 6 ay parang isang bunga na ang kahulugan niyan ay mauunawaan mo kung kukunin mo lahat ang buong chapter. Hebigan, etong ginagawa ni Brad Eli na pagpuputol-putol, maililigaw po niya ang marami, sapagkat ang Roma 6 po ay nagpapaliwanag at ipinapakita na dapat maunawaan natin na itong chapter na ito ay ipinapakita na ang bautismong lubog sa tubig ay tungo sa kamatayan. Marami pong kalakip dyan. Kasama na po lahat ang mga taong na bautismohan ngayon ng lubog sa tubig na bautismo. Meron pong bautismo dyan na tungo sa buhay na walang hanggan, mga kababayan. Ganon pa man, sa puntong ito, mga kaibigan, ay hindi ko maipapaliwanag ng kabuuan nito. Subalit, pag-aralan din ninyo ang Roma 6. Yan po ay gustong ipaunawa sa atin upang maliwanagan tayo na ang chapter na ito ay mayroong nakapalihim na dalawang uri ng bautismo, mga kababayan. Ituloy po natin ang video. Pangalan pala para sa atin yung ma-expose tayo sa kahihiyan kagaya ni Kristo, tayo usigin at tayo pahirapan, tayo hatulan bilang masasama. Isa palang karangalan yung makasama kang napako ni Kristo sa krus, kapatid na Luz. Opo, Brad Eli, isang karangalan nga po iyon. Dito sa lupa, maaring kahihiyan sa iba kung titingnan nila tayo, pero in the end, karangalan nga po yun na ikaw ay mapakong kasama ni Kristo sa krus. Kasi ibig sabihin, inatubos ka ni Kristo, maliligtas ka. Yun po ang huling Ang kahulugan nun kung kasama ka napako sa krus, natubos ka ni Kristo, kasi ang ipinako sa krus yung ating datihang pagkataong masama. Pero Narinig natin sinabi ni Brother Eli Soriano, mga kaibigan, na kung kasama kang napako sa krus ay maliligtas ka. Ang mga salitang ito ni Brother Eli Soriano, mga kaibigan, ay wala sa katotohanan, sapagkat hindi naman ang pagsunod sa MCGI ay napako ka na sa krus ni Kristo. Hindi po totoo yun, mga kaibigan. Kaya binobola na lang po kayo ni Brother Eli Soriano at kapit ko naman kayo sa mga salita niya, mga kaibigan. Sa totoo lang po, isa akong exeter ng MCGI na nung simula, ang akala ko siya ay sinugo ng tunay na Diyos. Siya ay sinugo ng Diyos na buhay. Yan po ang buong pagkaakala ko noong una. Subalit, nung nakapasok na ako sa MCGI, mga kababayan, doon ko na natagpuan sa loob mismo ng MCGI ang mga kasinungalingan at mga maling turo at mga panghihingi sa mga membro ng mga
abuloy o kaya tulong na yan po ay nangyari noong simula pa lang na ako magpadoktrina, na napatunayan na po ngayon na lumago yung ganong gawain ng MCGI na pinamunuan ng Brother Eli Soriano, mga kaibigan. Ang Roma 6 na ito ay malamang na tatalakayin natin ng maraming beses upang ito ay ating maunawaan. Ituloy po natin ang video, mga kaibigan. Dahil doon sa pagkapako ni Kristo sa krus, isinama niyang itinako yung ating datihang pagkatao, nagkaroon tayo ng chance na makalakad sa pagbabagong buhay. Na ang sabi, Upang tayo ay magkaroon ng chance sa pagbabagong buhay. Yan po ang narinig natin, mga kaibigan. Mali po yun, mga kaibigan. Pinaghalo na po niya ang kwento ng dalawang bautismo. Mamaya-maya po, ipapaliwanag po natin ang mga naunang talata pa na nakasulat sa Roma, mga kaibigan. Ituloy po natin ang video. doon sa 6.4 ng Roma, tayo nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Sa bautismo, nalilibing tayo kalakip naman ni Kristo. Kung kalakip niyang napako yung ating datihang pagkatao sa krus, sa bautismo, nagaganap yon na tayo nalibing naman nakasama niya sa bautismo. Ayan na po, mga kaibigan. Nalibing nakasama sa bautismo. Yan po ang porsyon ng Roma 6 na nakasulat na lahat ng nabautismuhan ng bautismong lubog sa tubig ay nalibing. Unawain po ninyo yan, kaibigan. Tungo sa kamatayan po yung lubog sa tubig na bautismo. Ituloy po natin ang video. Na kung paano si Kristo'y nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Iyan po ang katunayan na mayroong bautismong tama sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Yan po ang nagpapatunay sa sinabi ng Panginoong Hesus na walang nakakakilala sa Ama kundi ang Anak. Mga kaibigan, ang kaluwalhatian ng Ama na nakasulat sa talatang ito ay tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Yan po ang daan na nasa kay Panginoong Hesukristo. Kaya po niya sinabi, I am the way, the truth, and the life. Sapagkat yung way na yon, yung daan na yon, ay tamang bautismo, mga kababayan. Katotohanan yan, mga kababayan. Ituloy po natin ang video. Gayon din naman tayo na nalibing sa bautismo, makalalakad sa panibagong buhay. Na tayo rin namang nalibing, nakalakip niya sa bautismo, ay makakalakad din naman sa panibagong buhay. Yan po, mga kaibigan, ang sinabi ng Brother Eli Soriano. Mga kaibigan, ang portion na ito ng mga sinalita niya ay nagpapatunay na dalawang uri ang bautismo. Isang maling bautismo at isang tamang bautismo, mga kaibigan.
ang mga sinalita niya na ito ay nagpapatunay lang ang nakasulat sa Biblia na bubuhayin ang mga patay. Kaya kayo, mga nabautismuhan ng lubog sa tubig, ay sinasabi ng Biblia na mga patay. Kayo po ay binautismuhan ng lubog sa tubig upang kayo ay makasama na malibing kasama ng mga patay. At ang tamang bautismo naman, mga kaibigan, kapag ito ay inyong nasumpungan at kayo naman ay mabautismuhan ng tamang bautismo, kayo ngayon na nalibing tungo sa kamatayan ay bubuhayin muli ng tamang bautismo, mga kaibigan. Kaya nakasulat sa Biblia na binubuhay muli ang mga patay. Kaibigan, ang lubog sa tubig na bautismo ay pumapatay ng espiritu na pinatira sa ating mga puso. Ngayon, kaibigan, kapag buhay ka pa, ang iyong kaluluwa, yung katawan mo ay buhay pa at nasumpungan mo ang tamang bautismo at doon ka magpabautismo, yung patay na espiritu mo na nasa loob ng iyong puso ay bubuhayin. Nandito po ngayon, inihayag na po ng Panginoong Diyos ang tamang bautismo upang buhayin ang mga patay. Tandaan po ninyo yan, mga kaibigan. Hanggang dito na lamang po muna. Puputulin ko po ang video sapagkat isang cellphone lang po ang aking gamit at ang memory nito ay hindi magkasya ang mahabang video. Kaya ang video na ito, mga kababayan, ay part 1 ng aking tinatalakay tungkol sa mga kasama ni Panginoong Hesukristo na napako sa krus. Katotohanan po, mga kababayan, na kayo po ay hindi napako sa krus. Imagination lang po ng magaling, mahusay, magaling na mga ngaral yan, mga kaibigan. Isa rin po akong biktima niyan nung araw. Subalit, nung ako'y nagbasa ng Bible, nabigyan ako ng pagkakataon. O kaya pwede nating sabihin na ang Panginoong Diyos ay binigyan ako ng pagkakataong mag-aral at magbasa ng Biblia. Yan po ang unawa na ibinigay sa akin ng Diyos. Maraming salamat po. Sana'y gabayan kayo ng ating Panginoon. Magsuri po kayo. Himay-himayin po ninyo ang aking mga sinasalita, mga kaibigan. At kung meron po kayong mapansin na gusto ninyong tutulan, ay open po kayong tumutol. Tindigan din ninyo at ipaglaban din ninyo ang inyong pananampalataya. Na kung matagpuan ninyo na merong mas mabuti kaysa sa inyo, kunin nyo. Sinasabi ko po sa inyo ngayon, mayroon pong tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Nandito na po sa Church of God, Born Again Christians. Maraming salamat po.